Dito guys sa Station 1, sobrang tirik ng araw. Woo! But sobrang ganda guys. Pwede kayo nga. Here garlic. This is the barbecue. Magla-lunch time na and maganda, hindi masyado mainit. Welcome to Boracay! Good morning guys, galing kami ng Roxas City. First stop namin sa Kalibo, it's about 2 hours. And from Kalibo going to Malay Aklan kung saan kayo sasakay ng barko, it's another 2.5 hours. But may option din na pwede kayo lumipad from Manila or from somewhere going to Katiklan, and that's an easier route. Ito na tayo sa Boracay Terminal. Tanghaling tapat, ang init-init. But the good thing is, wala masyadong tao dahil nga sa price ng oil ngayon. Oo, unti na siyang the usual, no? Make sure na pagdating nyo ng terminal, dumiretso na kaagad kayo sa registration table para hindi na kayo ma-scam. After nyo pumunta ng registration table, pupunta na kayo dito sa may ticketing counter kung saan kayo magbabayad. One thing lang na na-observe ko dito sa Boracay Terminal, mukha lang siyang magulo, but napakabilis ng proseso. Siguro hindi inabot ng 10 minutes. Ito na guys, papasok na kami. Kaya nag-aantay lang kami na mapaboard na yung aming boat. Dito na nga tayo guys sa Boracay Island. Ang linaw ng tubig. Hindi pa tayo makapag-iwan ng ating mga luggages kasi masyado pang maaga. So mangyayari iwan muna natin ang ating mga gamit sa hotel. And then mag-ikot-ikot na. So kaya maghahanap ng mga it's either van or tricycle. Dito tayo. Abusa. Station 2 na siya. Ito na kami sa may tricycle. We are now here in Paradise. Akit kami sa room namin. May konting exercise. Medyo budget friendly. Guys, we're now here dito sa side ng Boracay. Actually, first time ko itong makita eh. Yung side na to, no? Oh. Parang hindi ko pa nakita tong part na to. Di mall ba to? Hindi. Parang hindi ata di mall, no? Ito. Ito yung mga tindahan ng mga souvenirs. Actually, kailangan ko din bumili ng ganyan din eh. Ayun, ang dami. Mga souvenir shops. Ang ganda ng weather ngayon dito sa Boracay. Ang maganda kasi naka-acclimate na kami sa weather. Hindi na yung katulad nung last year na nabibigla kami. Nakapag-adjust na. Ito yung mga hotels. Yung mga maliliit na mga kainan. Yung nakikita ko na doon sa bandang dulo doon, yung beach na. Yun, ito may marami pa rin kainan. Ayan, Tino. Blue Marina. Nakaka-surprise na wala pa masyadong maraming tao. O baka 1 o'clock hindi pa lumalabas yung mga tao. Siguro mga mamaya pang hapon. Ito, another 7-Eleven. At ang labas niya dito banda. Station 2 na. Wow. Oh my Lord. Are we in Boracay right now? Most beautiful beach in the world. Man, not gonna lie, man. It's the most beautiful beach in the world.
No cap. It's just a dream to be here in Boracay. And now it's a dream come true. Ay, To be lumot here. na. Anyways, today guys, tinatry namin na mapuntahan yung Station 3. Many times na kami nakapunta ng Boracay but never namin napuntahan ng Station 3. At ang Station 1 na naglalakad lang. Kaya ngayon pupunta kami doon. Marami pa rin dito na nagbebenta ng mga kung ano-ano sa gilid. Nagbebenta ng mga pagkain. Nagbebenta ng mga ito yung tawag doon. Nagbebenta ng mga activities dito sa Boracay. Pero ngayon, okay pa naman yung tao. Siguro sobrang init. Kaya hindi maraming tao ang naglalakad ngayon. Grabe, magbubukas ng mango mama dito. Oh. Actually, Talagang kinuha niya, oh, dito. hindi ano to hindi not first bago. location But the second one, kinuha Yeah. na nila dito sa may... Siguro grabe na yung harap. sales nila, ano, nasabi nila. Oo. Dagdag tayo ng isa pa. Grabe, ah. So yun guys, papunta pa rin kami sa Station 3. See how far we can walk it. Hindi namin napuntahan to before. But ang ganda ng hotel na to. Or dining area. Hotel na siya, tas may dining area. Ondus. Actually, hindi natin ito napansin last time. Diba? Like, Hindi natin napansin kasi dito lang never yung been here ano. before. Ito nga So para sa... again, one of the hotels here sa Boracay na ang ganda lang ng front beach. Ng front view niya. Nakailang balik na kami dito sa Boracay. At lagi kaming natutulog. So this time, tinatry namin na maglakad naman. Nakita namin yung Boracay talaga na naglalakad. Halos mga ilang oras na yung tulog natin? Siguro dalawa lang ako. Dalawa lang. Ako siguro mga naka 1 hour lang ako. 7 activities, 1 kilo package. Next time. Balik kami. 7 activities. Sige po, kuya. Salamat. Paunti na ng paunti yung tao dito. At saka yung mga establishments, medyo paunti na ng paunti. Kumpara sa Station 2. Iba na rin yung Tapos- daanan, masabi mo. Oo. Tapos dito sa tubig, parang... Kung makikita mo din, no, yung tubig. Yung tubig, parang less yung lumot dito. Oo, I heard Kumpara mas doon. less dito kaysa sa Station 2. Kumpara sa Station 2, no? Oo. So ngayon, wala pa masyadong nagsiswimming. Kasi sobrang init pa, ano palang oras? 1. Two. Magtutu na. For sure yung iba nasa hotel pa nagre-relax. And then maybe mamayang hapon. But kami, 2 nights lang kami, 3 days. So we have to make use of our time. So ito na yun, Station 3. Actually hindi pa ako nakapunta dito eh. Kita nyo naman guys, wala masyadong establishments. And dito parang medyo native pa na side dito. So, sarap pagpahingaan dito, no? Mas marami pang coconut trees dito, no? Kumpara dun sa Station 2. Actually, never been here before, ah. Oh, hi. Sailing boats. Ito na siguro namin plano na mag-swimming mamaya. So, papakita ko sa inyo guys. Right now, ayun, nagtitake si Mrs. ng photo. Grabe. Mas more relax ang tao dito kumpara doon sa 2 na
Party, busy. food. Mhm. Diba? So, kung makikita mo dito, tahimik talaga. And meron pa naman din na mga hotels, mga kainan. But way less na even yung mga tao na nag-aalok ng mga activities dito sa Boracay. Sobrang less na kumpara doon sa Station 2. Pa kami gutom kasi bago kami sumakay ng barko papunta dito sa island ng Boracay. Kumain na kami doon sa Sandoks. So ngayon, di pa namin alam talaga kung ano yung gusto namin kainin. Kahit inumin siguro, baka pwede. But tingnan muna natin. Ito mga bata. Kahanap tayo. O, diba? Hey, it's yo, bro. What's up? Fresh from the tree. Ayun. Ayun, no. Meron pa ba, Bigyan kuya? na. Meron pa ba? Meron pa, sir. Yung umakyat, tatalon yan, sir. 3 times na ginawa niya, sir. Grabe. Ayan na, oh. Oh. Ayan na. Pero may shop pa rin. Ilan, sir? Dalawa. mas mainit. Kung lumakad kayo doon, ma'am. Maganda pag may binubuhat na. Isa sa mga gusto namin gawin sa Boracay, Mag-take tinitingnan ng- namin na kung makarent kami ng Single motor. motorbikes na para mas mabilis mong maikot yung Boracay at hindi masyadong nakakapagod. Mas maganda din yung mag-exercise but sa 2 araw na andito kami, mahirap talaga ikutin ang Boracay na wala kang By foot. means of transportation. So tingnan natin sa kung magkano Kwarta sa loob. Tara. ang rent. Tingnan natin. Hello! Hello po! Hi! Kwento sa inyo po. Ayan o, available ngayon o. Ito pa. O, kakabalik lang yung gumamit. By Big hours bike sila, yan. no? O, per oras yan. Okay, so may to. So yun guys, Ito po yan, may mga ito yung bike na available nila. Sabi nila, 2,500 timeline daw. na. Ito Ayun, yung balik malaki. mo muna yung number niyo And then po. the smaller bike is 2,100. Pero hindi siya pwedeng magamit sa beachfront. Magagamit lang siya doon sa likod ng Boracay. Ito guys, further down pa papunta ng Station 3 or nasa Station 3 na tayo. Ngayon parang kakaiba na talaga dito yung katahimikan. Sobrang Parang akala ko tahimik. before, yung Station 3, yun yung station na parang yun sa mga murang hotel. But, to be honest, parang Station 1 na rin siya siguro kasi peaceful, quiet lang. Tapos kahit maliliit yung mga hotels dito, ano pa rin talaga siya. Magaganda pa rin talaga yung mga hotels nila dito. Ito talagang almost wala ng tao dito sa part ng Boracay. And may nakikita na kami yung mga nagpa-photoshoot. Kasi maganda nga naman talaga mag-photoshoot guys dito sa area ng Station 3. Papakita namin sa inyo. Wow. Just wow. Buhangin nila iba, no? Iba. Like, very powdery talaga dito. At meron pa rin beach club dito. Parang less na talaga yung mga turista dito at marami na yung mga lokal. Sabi, ang ganda. Ang init lang. Parang dulo na talaga tayo ng Boracay. Ito na ata guys yung pinakadulo ng Boracay. At napakaganda. Ito yung coconut tin, no? Yung may Station Di 3. ba yun yung coconut na parang nagpapapicture yung mga tao? Where? Ayun, yung parang... Ayun, no? Many times na nakapunta kami ng Boracay. Finally, masasabi ko na nakapunta na ako ng dulo ng Station 3. At ito ang dulo ng Station 3.
Dito guys sa Station 3, dito mo makikita yung mga kabataan na dito na lumaki sa Boracay. And Mostly local stays here. Kasi I guess mas less yung mga bumibisita. saan kaya yung bahay nila, no? Somewhere siguro, Siguro sa doon likod. pa. Or sa likod. Oo. Dito lang yung malayo sa mga turista. Ayun ang mga kabataan. Mga lokal na sila dito. Ayan. Nilalaro sila dito. Ayan, no? So guys, we're going back to Station 2. Hopefully, makapaglakad din kami sa Station 1. But at the moment, pabalik na kami ng Station 2. We just wanna do this challenge bago pa kami pumunta ng Boracay. Na naisipan namin, it's always expensive dito sa Boracay, no? Oh. O talagang Way expensive. mapapagastos ka talaga, you know, when you're on vacation. And tama nga naman, na whenever you are on your vacation, you wanted to experience the best. And sa amin, this is not our first time here in Boracay. But this is the first time that we're gonna do this challenge. And this challenge is, 1,000 challenge. okay, we have 1,000 pesos each. 1,000 each. Hindi pa kami nakakain ng lunch. Actually, nag-breakfast na kami kanina before pa kami sa Boracay. But this is gonna be our challenge for today. And the challenge is, can we fit 1,000 pesos each? And that is what? Around 24, 25 dollars Canadian. Tingin ko, maliit lang yung 1,000. Sobra. Kasi may isang, minsan may mga ulam na parang 300. Maliit lang for isang tao. Mhm. Wala pa dun yung kanin mo, drinks mo. Oh, and narinig namin kanina, habang naglalakad kami papunta dito sa Station 3, na may mga nagsasabi, Ma'am, 1,500, good for one na yon. And I'm like, bro, 1,500 sa Roa City, napakalaki ng halaga yon for their families. Maybe, sobran na nga to eh. So we don't know, that's why we're doing this challenge, diba? Uy, tigay nga ah. Okay. Kinuha niya, Mango yogurt. mango yogurt, minus 180 ka na. Wow, grabe ka na. Wow, wow, wow. It's a lot of mangoes. You see a lot of mangoes? Sabi, titikman mo yun muna yan. Ang sarap. Tama na. Ay, grabe naman na yan. Ay, grabe na yan. Ay, grabe na yan. Bili na tayo ng watermelon. So, para sa akin, 1,000 minus 120 lang. Sa kanya, 180. Basta naman yung break mo. Walang tigiman ah. Walang tigiman ah. Oo, onti lang yun. ₱1,000. Mabawasan ng 120. Huwag ka na magsipa. Tama naman oh. Talagang aesthetic. Woo! Sarap talaga. Solid guys. No hype. Kasi totoo nga naman na watermelon, wala ako nakitang powder. Talagang nakadalawa ako dahil ang sarap talaga. So magkano na ba yung akin? 240 na ba? So dalawang ganito guys. 240 na ako. 1,000 minus 240. Do the math. Ganun lang yun. Pagdating. Dali lang yun. Hindi ko alam mga answer doon but yun na yun.
So anyways guys, papunta na kami ng Station 2. Maganda rin tong restaurant na to. No? Parang chillax lang din. No? Baka gusto mo kumain dito. Kahit hanggang ngayon, wala pa rin tao eh. O baka bukas talaga. Baka siguro bukas talaga yung may tao. Favorite namin dito na hotel. 5 star. Tayo sa Mandarin Bay Kasi Resort and ano Spa. pa rin siya, oh. Pinaka-favorite natin na hotel, no? Sa Boracay. The best. Pricey lang, but I think it's worth it It's worth it. sa kung anong service na binibigay nila. Tara, pasok tayo. Hi! Kamusta? Good to see you again. Good to see you again, sir. Ikot-ikot lang muna. Oo. Ito yung favorite namin na hotel. Not just because of the room, but because of the aesthetic of the whole place. Breakfast pa lang nila, meron na silang breakfast buffet dito. And masasabi kong, man, it's worth it. You know, it's worth every penny. Pag andito kayo sa Boracay, huwag nyo lang laging isipin na kung paano makatipid. But rather kung paano din mag-enjoy. And I think Mandarin will give you the best value for your money. I think sila yung may pinakamalaking pool, no? Oo. Pinakamahabang pool ata, not pinakamalaki. It goes around. Pinakamahabang pool. As you can see guys, napakahaba ng iniikot natin ngayon. And I miss Mandarin. Sobra nakakamiss. Ganda pa ng pool nila. Ganda ng mga service ng tao nila. 10 out of 10. May tanong kami ngayon dito sa Mandarin. And last time that we booked, we were here on December of 2024. Ang nabook namin ng mga rooms dito, very affordable naman siya. Compared sa mga ibang mahal na mga high-end na mga hotels katulad ng mga Shangri-La and other ones, Henan. Fair ang price ng Mandarin for the service that they give. But ngayon nag-asa ko sa front desk. At the moment, fully booked sila. And yung mga rooms na available, they are 15,000 pesos. It's like $375 per night. But pag sinek nyo guys sa Agoda app, sobrang mababa yung magiging price nila. Way less. Way less, almost half. Nag-check kami sa Agoda ngayon. They are 8,000 per night. Pag ginamit nyo pa yung code namin, sabi ko na kunyari may code, mas lalo pang bababa. But anyways, always check on different applications dahil dun ka makakatipid din dito sa Boracay. We would definitely recommend Mandarin when you are here in Boracay. Enjoy talaga na kami sa stay namin, sa service ng mga tao. Very respectful, na-accommodate talaga yung mga needs mo, and napaka-social ng kanilang mga rooms. We will be back Mandarin hopefully this December of 2026 pagkasama na namin yung mga family namin. Again guys, hindi siya mura, hindi rin siya mahal, very fair yung price niya. Muna kami sa hotel namin para magbihis. After namin magbihis, magsuswimming na muna kami, and we'll call it a day. Hindi pa pala siguro after swimming, magdi-dinner kami. So, kukuha lang kami ng panligo. Babalik muna kami sa hotel. Ito yung regular price. Ano mo gusto mo, discount o regalo? If ever, i-follow mo yung page natin para dumami yung ating mga... Ada na. Tapos ang linis pa ng lugar, no? Anong organized? Relax lang siya. Relaxing. Okay. Para kumuha ng damit. Magpalit. Magpalit kami ng damit. Para makapag-swimming na. Oo. Ayan lang, Carmela Boracay. Ayan si Dad, ready na. Ready na siyang maligo. May mga souvenir shops pa. Ba? Kita niya kaya tayo. Half price lang po yung babayaran. 48 po. 5 pieces. Ito, may promo ka ba?
Wala po ito, sir. Ito, sir, yung bread, 3.96. Ito po. Ito magkano to? Ito po, yung walang rice, sir, 59. Yung may rice po, 78. Chicken lang yan, no? Walang pork yan. So, Triangle na 78 siya. with rice. Opo. One order po. Try ko nga. Kasi gutom na ako. Hirap akong kain. Gusto mo ikaw? Luging-lugi na siya. Miss, ano yan, no? Pure chicken. Bawal kasi ako sa beef tsaka pork, eh. Pilihan mo na ako, miss, ha? Sir, ano po yung sauce na, sir? Ano ba yung sauce na pwede? Ketchup. Pwede lang sa gravy kung gusto niyo. Gravy na lang. Kaya mo? Shucks, mabawasan na naman. Yeah. Then guys, ka-sunset na. Punta na ulit kami sa beach. Kaka-base lang namin. Nasa na. Eh. Now, hindi ka tulad sa baybay. Dali. Go. Lubog ka. Being cocked. Sige. Yan, sige. Float ka pa. Sige. Sige. Sige, float. Yan, survival mode. Oh, shucks. Oh, kita mo? Kita mo? Kita mo? Kita mo? Survival mode ka. Guys, we're done. Tapos na namin maligo. Napabalik na kami ng hotel, magbibihis lang. At kakain na kami ni Dad. Hello guys. So now, andito kami ngayon. Kakain kami sa labas. And kasama ko ngayon si Dad. Tsaka si Fatima. So hindi ko pa alam actually kung saan kami kakain. So now, nightlife dito sa Boracay is well and alive. Dito lang kami na. Wide ng tao sa Boracay sa gabi, no? And then Palm Beach. Oo.
516. Sige, pila kayo. Tatalagin. Tin. Maraming pila na. As you can see guys, grabe ang pila dito sa Henan. Ayun guys, lumipat kami ngayon dito sa may peri-peri. Masyadong puno yung sa Henan. Fully booked sila and sold out. So dito na lang kami ngayon sa peri-peri. I've tried this before. Solid din yung mga pagkain dito. Good for 3. Oh. Probably. No, parang sabi. So, Dalawa yun nata. sa budget natin, may 12 pieces na wings, 600 pesos. So, kasya pa rin. Tapos maghahati kami ng ganyan. And then, Sir. and then si Fatima, chicken and pasta. Sabay Chicken and pasta, 350. Isang chicken and pasta carbonara. Okay na. Sa dalawang chicken. So, yan lang. tingnan mo kung meron akong yung ano. Kasi nari dito sa Shakey's. Oh, nari doon ito Shakey's. Yung restaurant punong-puno doon. Na si Dad. Inorder niya yung ribs na may chicken and then may garlic. Java rice with potatoes na may flavor. Then garlic. This is the barbecue. Tara guys, napasok na kami sa Demon. Jeremy's on a mission. We're gonna get Jolly. I don't know tonight. Iba pa rin ang magic ng Demon J, no? Oo, grabe. Iba pa rin ano. Dito talaga, J. Swerte ko dyan. Jackpot yun yan. Swerte ko dyan, hindi epic din. Oo. Grabe ko dyan. Kahit itong yung Cafe del Sol, grabe din to. Oo. Okay naman, J. Itong area din grabe ganyan. Always. Kahit pricey, no? Always. Kahit price yan. Spicy. Oo. Pero masarap naman talaga siya. Yun. Grabe dito, J. Grabe.
Grabe tayo tao. Dire ang habya. Consider maliit pa yung place kasi, oh. Kaya nga eh, parang puno. Ito, mga inasal. Tagos sa kabila to. Siya rin ba yan? Tagos? Ano? Tagos yan. Hindi na. May candy floor. Kaya? Mga iba. Dalawa pa lang location ng mga inasal. Mahaba rin nilakad natin. Tignan mo, Jay, oh. Hindi pa ni busy. Milyon. Ito, milyon ka dyan per day. Mas babaw pa dito. Isa mag-lean ka na. Abid isang ano. Pag hindi ka talaga confident sa pagkain mo, dahil pumipili rin, no? Ito sinasabi ko sa'yo, din na kumakain na kami dito. Parang fiesta din yung team niya. Oh. Ayan. Jeepney stop. Ito, Jay. Bago ba ito, Jay? Bago to. Nung andito tayo tin, binibuild pa lang to eh. CNC. Ito yung favorite nila, daily Boracay Daily. Ito yung nagka-trending na Ito, mura na isa ding Chinese food, masarap. For a group of 4? Pwede na. Yeah, ito yun din. Okay. Masarap na Chinese food to. Tignan mo, baba niya. Baba niya. Set B niya, 7.99 na. Ano, serving niya? Special promo. Meron pa sa taas. Wala na. Dito lang ako baba. After ito may ginagawa. Ano oras kayo? 10 to 10. 10 to 10. Tayo dito. Ano? Ipis? Walang crabs na lang. Yeah? Hello guys, now we're here sa ano ba to? My church. Now Ano mga picture nila? Yeah. Sarap.